Una sa lahat, binatilyo, patay matapos barilin sa loob ng barangay hall sa Cabuyao, Laguna. Inirereklamo ng pagdanakaw ng bakal ang binatilyo. At nang makaharap ang umano'y ninakawan, binaril siya ng suspect na nakainom daw. Ang iba pang detalye sa krimeng yan, abangan dito sa Frontline sa umaga. Ngayong September 12, kasama ang buong persa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. Awol na pulis at kanyang kasabwat arestado dahil sa pagpapaputok ng baril sa Maynila. Batang babae pinatay at itinago pa sa ilalim ng lababo ng isang bahay sa Atimonan, Quezon. Iba pang biktima umano ng pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy, lumantad at nagsumbong sa mga pulis. Alice Go, nag-alok umano noon ng 1 bilyong piso para lang matakasan ang mga kinakaharap na asunto ayon kay Senador Panfilo Lacson. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong buwan. At ang latest na trending, Josh ng SB19 nakipag-collab sa Bini para sa panibagong dance video. Natagpo ang patay ang isang binatilyo matapos barilin sa loob mismo ng barangay hall sa Cabuyao, Laguna. Ang suspect, isang lasing na lalaking pinagnakawan umano ng binatilyo. Tila natsyempohan ang pamamaril na wala gaanong tao sa loob ng barangay hall. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Sa loob mismo ng barangay hall na ito sa barangay Marinig sa Cabuyao, Laguna, nagtapos ang buhay ng isang binatilyo. Ayon sa ina ng biktima, linggo ng gabi nang ipatawag sa barangay ang 16 anyos na lalaki. Inirereklamo siya ng pagnanakaw ng bakal sa isang bahay. Agad naman itong ipinaalam sa kanyang ina. Pero nang dumating sa barangay ang ginang, laking gulat niya nang matagpo ang duguan at patay na ang kanyang anak. Yung anak ko daw po ay nasa barangay. May pumunta po itong Tanod, yung Tanod, at pumunta raw po ako doon at yung anak ko daw po. Pagpunta ko doon, raw pong buhay ng anak ko. Doon po mismo pinatay sa barangay. Ayon sa investigasyon, binaril ang binatilyo ng isang 44 anyos na lalaking pinagnakawan niya di umano. Nakainom din daw ang suspect ng mamaril. Sabi ng kapitan ng barangay, wala raw masyadong tao nang mangyari ang krimen. Sunday po ng hapon at wala pong opisina ng barangay po noon. At talagang barangay Tanod lang po ang mga nandito. Kaya po hindi ganun po karami ang tao. Talagang maghihigpit na po kami. Ang unang-una po sa mga dito sa seguridad po ng ating barangay. Agad namang naaresto ng mga pulis ang suspect matapos ang follow-up operation. Nakakulong na siya ngayon sa Cabuyao Police Station at nakaharap sa kasong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Arestado ang isang dating pulis at kasama niya matapos magpaputok ng baril sa Maynila. Umalma pa nung unang dalawa ng damputin ng mga operatiba pero na-recover sa ilalim ng sasakyan ang pinaputok na baril. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Pumasok kayo rito sa loob ng private property, okay? Napasugod ang mga pulis sa private property na yan sa Ermita, Maynila nitong Martes ng gabi matapos makatanggap ng sumbong tungkol sa nagpaputok umano ng baril. Pagdating sa gate ng pribadong lote, dinampot at pinusasan agad nila ang isang lalaki. Ay, babae nyo ha, ako nagpaputok ha. Hinalughog din nila ang buong property para hanapin ang ginamit na baril. Ito po yung hinahanap naming baril.
Hanggang sa matunto nila ang isang kalibre 45 baril sa ilalim ng isang sasakyan. Hinala ng mga pulis, tinago pa sa dog food ang baril bago inilagay sa ilalim ng sasakyan. Sumatotal, 2 lalaki ang inaresto ng mga pulis. Sina alias Lad, isang awol na pulis at tinuturong nagpaputok ng baril. At si alias Leo na pumigil sa mga pulis nang pasukin ng lugar. Pareho silang caretaker ng pinasok na parking lot. Pero inaalam pa kung bakit sila nagpaputok ng baril. Alias Lad, na isang 46 years old, ay dating miyembro ito ng PNP SAP at ito ay nasa awol status noong 2011 pa. Nalaman natin itong alias Leo na ito ay may dati na rin itong kaso na paglabag rin sa RA 10591 o illegal possession of firearms at miyembro ito ng Sputnik Gang. Sa ilalim naman sa forensic examination ang na-recover na baril. Inaalam na rin kung meron itong kaukulang papeles. Bukod sa baril, ilang baso ng bala ang na-recover sa lugar. Mahaharap sa mga reklamong illegal possession of firearms at indiscriminate firing si alias Lad. Habang obstruction of justice naman ang kakaharapin ni alias Leo. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Lumantad daw ang ilan pang nagpakilalang biktima rin umano ng pang-aabuso at pangmomolestya ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa Davao City, 5 raw ang lumutang na biktima na dating miyembro umano ng KOJC. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Sa gitna ng paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ Compound, dumami raw ang umano'y biktima na lumapit sa mga pulis para isumbong ang pang-aabusong naranasan nila mula sa pastor. Ang ilan sa kanila, mga menor de edad pa. May mga lumapit po sa PNP na nagsabi po na sila ay nabiktima rin po ni Pastor Kibuloy. We are now in the process of coordinating with the SWDs because accordingly, some of the parents of those abused children were the ones who approached our police officer. Hindi na idinetalye ng Philippine National Police ang mga reklamo, pero 12 anyos daw ang pinakabata sa mga biktima. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbil, galing sa tinatawag na inner circle pastorals ang ilan sa kanila, na kadalasan ay babaeng menor de edad. Inilahad umano ng mga biktima ang kanilang karanasan na nagpapakita raw ng nakababahalang pagmamanipula at pang-aabuso ni Kibuloy. Dagdag pa ni Marbil, simula pa lang ito ng pangangalap nila ng mga ebidensya para masigurong matibay ang mga kaso laban sa pastor. Ayon naman kay Davao City Police Chief Colonel Hansel Marantan, may 5 ring biktima umano ng pangmomolestya ni Kibuloy na lumantad sa Davao City. Dati raw silang miyembro ng KOJC. There's no reason sa inyo na maging matakot pa. We understand na yung trauma na naibigay sa inyo for the past years, but this is your best time na makipagtulungan po sa amin. Vine-verify pa raw ng abogado ni Kibuloy ang pahayag na yan ni Marantan. Ipinagdarasal daw muna niya na maging maayos ang paghawak ng PNP sa investigasyon ng mga umano'y bagong kaso. Nanindigan naman si Marbil na walang nilabag na batas o karapatang pantao ang PNP sa ginawa nilang pagtugis kay Kibuloy. Handa raw nilang harapin ni DILG Secretary Benhur Abalos ang reklamong malicious mischief na isinampa sa kanila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat po ng ginawa namin sa PNP within the bounds of the law. Hindi po kami mag-above the law yung ginagawa namin. Samantala, naayos na ng Regional Trial Court ng Quezon City at Pasig City ang conflict sa schedule nila para sa arraignment o pagbasa ng sakdal kina Kibuloy at mga kapwa niya akusado. Mauunang basahan ng sakdal si Kibuloy alas 8:30 ng umaga para sa non-bailable na kasong qualified human trafficking ng Pasig RTC. Ipinag-utos ng korte na kailangan nilang personal na humarap doon. Pero dahil sa issue ng seguridad, pinag-uusapan ngayon ng PNP at legal counsel ng mga akusado kung gagawin na lang ito online. 1:00 ng hapon naman, haharap sa arraignment sa QC-RTC si Kibuloy para sa kasong sexual at child abuse pero sa pamamagitan ng video conferencing. Bukod sa korte, inaayos na rin ng Senado ang pagharap ni Kibuloy sa kanilang hearing. Susulat na ako sa nauukol na korte para masigurong andito rin siya bilang pagsunod din sa standing warrant ng Senado para sa kanya. Marami kaming itatanong kay Apollo Kibuloy kung bakit talaga niya ginawa ang lahat ng ito.
Kaugnay naman sa kustodiya ng pastor, hindi pabor si Justice Secretary Boying Remulla sa hiling ni Quiboloy na isailalim siya sa house arrest. Papayagan lang daw ito kung kusang sumuko ang akusado at hindi nito pinahirapan ang gobyerno sa pag-aresto. Kaya ito, talaga nasa korte yan. Marahil, may mga kaso rin kung nagkasakit, nagkaroon ng karamdaman, pinagbibigyan din magkaroon ng house arrest. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Sa ibang balita, inakusahan ni dating Senador Ping Lacson si dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo ng tangkang panunuhol para makatakas sa asunto. Ayon kay Lacson, isang negosyanteng Filipino-Chinese na may koneksyon umano sa palasyo ang sinubukang lapitan ni Guo bago tumakas noon pa abroad. Inalok umano siya ni Guo ng 1 bilyong piso basta matulungan lang siyang makontak ang kakilala nito sa Malacanang. Pero hindi nito sinunod ang gusto ni Guo. Nilinaw naman ni Lacson na hindi niya basta pinaniwalaan ang kwento ng negosyante. Pero pinakita raw nito sa kanya ang litrato nila ni Guo habang nasa meeting. Bago yan, una na ring sinabi ni Lacson na malakas ang hinala niyang espiya talaga si Guo. Umapela siya sa mga otoridad na imbestigahan din ang mga koneksyon nito dahil banta siya sa seguridad ng bansa. Nagpetisyon naman sa Korte Suprema ang abogado ni Cassandra Ong para imbestigahan kung nasusunod ang kanyang karapatan sa pagdinig sa Kamara. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, nahihirapan na raw si Ong sa patuloy na pangungutya umano ng mga mambabatas. Nakadetain pa rin si Ong sa Kamara para nakakadalo sa pagdinig ng Quad Committee kaugnay sa isyu ng Pogo. Ayon pa kay Topacio, pwedeng magamit sa korte ang mga pahayag ni Ong sa hearing. Dahil dyan, umapela sila sa Korte Suprema na kilalanin ang karapatan niya na huwag magsalita. Sa iba pang balita, tipid-tipid muna sa kuryente mga kapatid. Magkakaroon kasi ulit ng panibagong taas singil ang Meralco. Ngayong Setyembre, nasa 15 centavos kada kilowatt hour ang itinaas ng singil sa kuryente. Katumbas yan ng 31 pesos hanggang 77 pesos na patong sa billing. Depende sa konsumo. Paliwanag ng Meralco dahil ito sa pagtaas ng transmission charge. Yan po yung sinisingil ng National Grid Corporation of the Philippines para sa paghahatid ng supply ng kuryente mula sa mga power generator. Binawi raw nito ang inaasahan sanang pagbaba ng generation charge. Si Manny V. Pangilinan ay chairman at CEO ng Meralco at siya rin ang chairman ng TV5. Mga kapatid, naperwisyo na naman kanina ang ilang pasahero dahil sa panibagong aberya sa LRT2. Napilitan ng mga pasahero na maghanap ng ibang masasakyan nang itigil pansamantala ang operasyon ng buong linya ng tren bago mag-alas 8 kaninang umaga. Paliwanag ng pamunuan, nagkaroon kasi ng technical problem sa J. Ruiz Station. Pero hindi nilinaw kung ano ang naging issue. Bandang alas 8:30 naman, binalik ang biyahe pero limitado lang sa ilang istasyon. Tatakbo lang daw ang mga tren mula Antipolo hanggang Araneta Center, Cubao at pabalik. Maaalalang nagkaroon din ng aberya sa LRT2 kahapon dahil naman sa power supply. Weather update naman po tayo. Pinalalakas ng bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang hanging habagat. Lalo pang lumakas ang bagyong yan na may international name na Bibingka. Huli itong namataan, 1,975 kilometers silangan ng Central Luzon. May dala itong lakas ng hangin na aabot ng 95 kilometers per hour at bugso na aabot na 115 kilometers per hour. Posible pa raw lumakas ang bagyong Bibingka at umabot ng typhoon category bago pumasok ng PAR. Ayon sa Pag-asa, Biyernes ng gabi papasok ng PAR ang bagyo at papangalanang Ferdy. Gayunman, malayo ito sa kalupaan at lalabas din agad ng PAR pagdating ng Sabado ng umaga. Sa magiging lagay naman ng panahon ngayong araw, magiging maulan po sa ilang bahagi ng Bicol, Cagayan Valley, Aurora at Quezon dahil sa trough o extension ng bagyong Bibingka. Habagat naman ang magpapaulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Susunod, pagnanakaw sa isang tindahan sa Quezon City, sapul sa video. Batang babae, pinatay at itinago sa ilalim ng lababo ng isang bahay sa Quezon. At dating US President Donald Trump na fact-check sa debate nila ni Vice President Kamala Harris matapos magbitaw ulit ng kasinungalingan. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga.
Sa pool sa video ang pagnanakaw sa isang tindahan sa Quezon City. Nagkunwari pa raw na bibili ang suspect para makapagnakaw. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Kuha ang CCTV footage na ito sa tapat ng isang sari-sari store sa Barangay E. Rodriguez Sr., Quezon City, Lunes ng madaling araw. Tumigil ang motor na may sakay na dalawang lalaki. Ang naka-long sleeves na itim, papasok sa loob ng tindahan. Pagpasok sa tindahan, nakipag-usap pa ito sa mga tindera na aakalain mong may bibilihin. Pero iba pala ang pakay ng lalaki. Pagtalikod ng isang tindera, dito na siya sumalisi at ninakaw ang cellphone ng tindera. Nagtanong po siya kung magkano po yung mineral. Tapos sabi ko po, meron pong malaki, sabi niya. Sige, ayun ang malaki. Tapos binigay ko po yung pagkatalikod ko po, doon yun na po pala nakuha yung cellphone ko. Nakita rin sa CCTV ang mga kasabay umano ng kawatan na posibleng kasabwat niya. Ang suspect, dali-daling sumakay sa motor, saka umalis. Ikinagulat na lang daw ng tindera nang mapansing wala na ang cellphone sa pinagkakalagyan nito. Ang biktima, 3 araw pa lang raw nagtatrabaho sa nasabing tindahan. Trauma raw ang inabot niya sa pangyayari. Nasa 8,000 piso ang halaga ng tinangay na cellphone. Mahalaga po, kasi po ano po yun pamana pa po sa akin ng tito ko po, nang namatay po. Tapos po nagastusan ko na po ng malaki. Ay kuya, ba yung kumuha ng cellphone ko, baka gusto mo na pong ibalik. Kasi po mahal na mahal ko po yung cellphone na yun Ayon naman sa barangay, posibleng dayo sa kanilang lugar ang kawatan. Paiigtingin rin daw nila ang pagpapatrol sa lugar. Hindi po sir, yan po ay posibleng dayo lang po dito sa aming barangay at napadaan lang po. Mas lalo pa siguro namin paigtingin. Kailangan po namin magpa-posting ng mga tanod. Patuloy namang nakikipagtulungan sa otoridad ang biktima para matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Sa ibang balita, inalis na ang Grab driver na sangkot sa pagnanakaw at panghahalay sa pasahirong Vietnamese national sa Parañaque. Nangako ang Grab Philippines na tutulong sila sa investigasyon ng mga pulis sa insidente. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa mismong complainant para matiyak na mabibigay nila ang anumang kailangan niyang tulong. Siniguro rin ng kumpanya na hindi nila hinahayaan ang ganitong mga kaso. Nauna nang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na posibleng masuspinde ng 30 araw ang app kung mapapatunayang may kapabayaan. Naaresto na ang driver na kumuha sa cellphone at pera ng dayuhan. Tinutugis naman ang kasabwat niyang nanghalay umano sa biktima. Sumuko na rin sa National Bureau of Investigation si dating Palawan Governor Joel Reyes. Wanted sa kasong murder si Reyes matapos madawit sa pagpatay sa broadcaster na si Dr. Jerry Ortega noong 2011 sa Puerto Princesa City. 2023 pa siya inisyuhan ng arrest warrant matapos iutos ng Korte Suprema na ipaaresto siya. Pero ayon sa Presidential Task Force on Media Security, hindi siya diniretso sa kulungan. Naka-confine siya ngayon sa ospital dahil sa kanyang kondisyong medikal. Sumalang na sa kauna-unahang presidential debate sina Donald Trump at US Vice President Kamala Harris. Round 1 pa lang, pinagtalunan na agad ng dalawa ang tungkol sa inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Binira ni Kamala ang estado ng ekonomiya ng Amerika na iniwan noon ni Trump. Habang si Trump naman, pinuntirya ang ekonomiya ngayon sa ilalim ng administrasyong Biden. Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. Donald Trump left us the worst public health epidemic in a century. And what we have done is clean up Donald Trump's mess. Look, we've had a terrible economy because inflation which is really known as a country buster. It breaks up countries. We have inflation like very few people have ever seen before, probably the worst in our nation's history. Mainit ding pinagdebatehan ang topic ng abortion sa US pero na-fact-check si Trump nang sabihin niya na suportado raw ng Democrats ang abortion after birth na hindi naman totoo. Tinalakay rin ang issue sa pagdagsa ng immigrants na isa sa ayaw na ayaw ni Trump. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. You've heard. You talk about extreme.
This is, I think, one of the reasons why in this election I actually have the endorsement of 200 Republicans. When we listen to this kind of rhetoric, when the issues that affect the American people are not being addressed, I think the choice is clear in this election. Umabot ng 1.5 oras ang debate. Tingin ng mga eksperto sina Johnny Kamala na talagang inisin si Trump. Bagay na mukhang naging epektibo naman dahil tila napikon daw ang dating Pangulo. Inendorso naman ni Miss Americana singer Taylor Swift si Kamala Harris bilang Pangulo matapos ang presidential debate kahapon. Sa isang pahayag, tinawag niyang steady-handed at gifted leader si Harris. Bumilib din daw siya sa napiling running mate ni Harris na si Tim Walz. Pinaglalaban daw kasi niya ang LGBTQ rights at karapatan ng kababaihan sa sarili nilang katawan. Napagtanto raw ni Taylor na mahalagang isa publiko kung sino ang kanyang sinusuportahan sa eleksyon para maiwasan ang misinformation. Kasunod ito ng paglabas ng AI photo ni Taylor kung saan mukhang sinusuportahan niya si Donald Trump. Ito ang unang pagkakataon na sumawsaw ulit si Taylor sa politika mula noong nakaraang eleksyon. Pumataw sa cherry on top si SB19 Josh kasama ang ilang BINI members. Game na sumayaw ang SB19 member ng Cherry on Top kasama sina Mika, Gwen, Stacy at Maloy ng BINI. Instant hit yan sa kanilang fans. Pwede na nga raw maging 9th member ng BINI si Josh. Kagat dila naman ang peg ni na BINI members Sheena, Aya, Joanna at Colette kasama si Josh. Taka naman yan sa kanta ni Josh ng 1999 mula sa album niyang Lost and Found. Susunod, showdown sa pagitan ng Creamline at Signal HD Spikers sa PVL Invitational Conference Championship. Kasado na. UST Growling Tigers. Tinapos na ang halos isang dekadang losing streak laban sa Ateneo Blue Eagles sa men's basketball. At isang lalaki nag-propose sa kanyang girlfriend sa gitna ng isang basketball game. Mga kapatid, tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Pinatay sa pananakalang 10 taong gulang na babae sa Atimonan, Quezon. Ang bangkay ng biktima itinago pa sa ilalim ng lababo. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Wala nang buhay ng matagpuan sa ilalim ng lababong ito sa isang bahay sa Atimonan, Quezon ang isang batang babae. Tinakpan pa ng mga kaldero at kawali ang bangkay at may nakataling extension wire sa kanyang leeg. Kinilala ang biktima na si Kenisha Cydric de la Cruz, 10 taong gulang. Nangyari ang krimen sa paupahang bahay na pag-aari ng lola ni Kenisha. Ang sospek sa pagpaslang, ang lalaking umuupa sa unang palapag ng bahay. Ayon naman sa kwento ng ilang kapitbahay, bago ang krimen ay narinig nilang nagtatalo ang sospek at kanyang kinakasama. Tumilim daw po ang paningin ng suspect tapos nakita po yung bata, sinakal na. Gamit ang extension wire. Nakuna naman sa CCTV ang itinuturong sospek na tumakas sakay ng motorsiklo. Nagpost pa raw ito ng tula sa Facebook na tila humihingi ng tawad at umaamin sa nagawa niyang krimen. Nakipagtulungan sa mga pulis ang kalivin ng sospek kaya nahuli ito sa Rosario, Batangas. Hindi pinangalanan ng mga pulis ang sospek na aminado sa krimen. Sinampahan na ng reklamong murder ang sospek. Isa sa ilalim naman sa autopsy ang bangkay ng bata para malaman kung hinalay din ang biktima. Dead on the spot naman ang 17 taong gulang na dalagita sa Daraga, Albay matapos masagasaan ng tren. Nagkalat ang nagkaputol-putol na bahagi ng katawan niya sa riles. Ayon sa mga pulis, hindi napansin ng operator ng tren ng dalagita na nakatira sa tabing riles. Iniimbestigahan pa ng mga pulis kung paano nasagasaan ang biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.
Tinawag na bang fake news ng palasyo ang kumakalat na balita na nagbitiw na umano si Defense Secretary Gibo Teodoro. Paglilinaw ng Presidential Communications Office o PCO, nananatiling buo ang tiwala at kumpiyansa ni Pangulong Bongbong Marcos kay Teodoro. May mga gusto lang daw talagang siraan ang ahensya na responsable sa pagprotekta sa publiko at sa ating mga teritoryo. Apela ng palasyo, tantanan na sana ang militar at huwag silang idamay sa pamumulitika dahil wala itong puwang sa hanay nila na abala sa kanilang misyon. Pinabulaanan din mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibitiw ni Teodoro. Sagutin ko yung tanong mo. Fake, 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 fake news. Yan. Ang lumalabas lang dyan, ito mga desperado, nag-iimbento na lang na istorya para gumawa lang ng gulo. Wala naman silang maibibigay, wala silang naitutulong, wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, kundi panggugulo lamang. Samantala, kinumpirma rin ng palasyo na hindi dadalo sa susunod na United Nations General Assembly ang Pangulo. Imbes na siya, si DFA Secretary Enrique Manalo na lang daw ang tatayong kinatawan niya sa UN. Pinabagsak ng USC Growling Tigers ang Ateneo Blue Eagles sa UAAP Season 87 Men's Basketball Tournament. Nagpakawala ng 16-0 run ang UST sa fourth quarter para makuha ang bentahe. Sinabayan pa ito ng nakakasakal na depensa ng Tigers dahilan para makuha nila ang 74-64 win. Ito ang unang panalo ng UST sa Ateneo mula pa noong 2015. Dahil dyan, umangat na sa 2-0 ang record ng Uste, habang 0-2 naman ang Ateneo. Top scorers para sa Tigers, sina Tonkara at Jello Crisostomo na gumawa ng tig 16 points. 6 points at 9 assists naman ang ambag ni Fortsky Padrigao kontra sa kanyang dating team. Ito ulit kwento para sa mga... Sorry, wala pa panalo yung Ateneo. Ayun. Arneo daw. Arneo. Ito isa pa kwento tungkol sa mga nagbabasketball. Kasi pwede palang magdala ng sarili nyong ring sa court. Ayan, pero ito yung ring na di mag-shoot ng bola. Bigla kasi naglabas ng ring ang isang lalaki para isuot sa kanyang girlfriend. Kasagsagan ng laro nang biglang madulas ang lalaking yan. Pero nang lapitan siya ng kanyang girlfriend, agad siyang naglabas ng sing-sing. Ay, kilig na kilig naman. Hindi lang si ate, kundi kahit ang teammates ng lalaki. Biro tuloy ng iba. Ganito pala ma-foul. In love. Ay. Tama, Jess Calaon ay naisuot naman na ang sing-sing sa kamay ng babae. Tanong ng iba, so sino muna nanalo sa game? Pero para naman sa iba, klaro, may nanalo na. Sana all. For sure naman. Ikaw, hindi gusto... Balik mo na sa talo. Saan? Sa Ateneo? Sa basketball game daw. Hindi, babawi yan. Pinapainit niyo ulo ko. Ikaw, anong gusto mo pag nag-propose? Di gusto mo dito mag-propose? Ganon. Tsaka na natin pag-usapan yan. In-on the spot nyo talaga. Hindi, binalikan mo ako sa Ateneo. At yan po ang mga impormasyon dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.